muli po, ito ay pagdiriwang natin, minsan lang tayo nakadalaw dito sa firing range. So, parang ay sa maalala ko, pangalawang pagkakataon na nga tayo na mag-uisa tayo. Dito rin ho kayo? Ay, dito ba? No, pero pangalawa ito ang unang pagdating dito ay panahon ng street mass. So, ngayon naman ay para sa karangalan ng mahal na Birhen na dinaog ng unang Sabado ng buwan. Bahagi ho ng ating pagtugon. Isa ho sa mga malalayo nating nilalakad. So, bagaman o galadan ang pinakamalayo, pero naman nakasakay naman tayo roon. Doon na lang tayo naglalakad. So, bahagi ho ang patuloy nating pag-idibusyon sa mahal na Birheng Maria. Ang maganda hong makita natin yung pagninilay yung sa unang pagbasa. Kasi ngayon ay tawag dito ay Jubilee Year. Saan ba natin ginawa yung Jubilee Year? Doon sa ipinahayag ko sa unang pagbasa. Mula po sa aklat ng Levitico. Na alin, yung nung una kasi ang Jubilee Year ay every 50 years. So ito ay hinango mula sa karanasan ng lumang tipan sa mga Hudyo. Kasi alam naman natin, sabi ko nga kapag sinabi natin yung Israel, iba yung Israel ngayon, iba yung Israel noong panahon ni Jesus, iba yung Israel ng lumang tipan. Yung kung saan pumasok ang mga Israelita noong panahon ni Joshua. So, kasi yung pinakalumang Israel ay kasama ang Jordan. Kasama po yung Jordan. Yun ibinigay sa isang lahi ng 12 alagad ni Jesus. So, pero ang tema ho ng Jubilee Year ay alin? Every 50 years. Ngayon, ay medyo binago. Ginawang every 25 years. Bakit? Kasi swerte mo kung ikay makaabot ng 50 years. Kayo may mga 50 years dyan, ay hindi pa 75 na. So, nakatatlo na kayong Jubilee Year. Yung regular. Kasi may mga tinatawag natin extraordinary Jubilee Year. Bahagi ho. Pero yung normal na Jubilee Year ay every 25 years. So, noong 2021, nagkaroon tayo ng isang extra Jubilee Year. Ano yun? Yung 500 years. Pero ngayon, every 25 years. Kaya nga, pasalamat tayo kasi binago na. Kailan na naman binago yun? Mula 50 hanggang 25 years. Later na lang, after ng Second Vatican Council. Anyway, balikan natin yung aklat ng Levitico. Bahagi ho na kung saan ay alin yung tinatawag na Jubilee Year na alin. Kasi bawat tribo o bawat yung 12 alagad, ang 12 DP ng Israel ay may kanya-kanyang lugar. Halimbawa, Sudip. Halimbawa kay Ruben, isa rin sa 12 anak ni Jacob. Ibig sabihin, pagkatapos ng 50 years, yung lupa na yun, babalik sa lahi ni Ruben. Pagkakataon. Kung ipagbibili, yung sinabi rito, kung ipagbibili, so, ang babayaran lang, according to years. So, halimbawa, jubilee ngayon, ibibili next year, ay di, ang kanyang babayaran lamang ay good for 50 years.
Kasi babalik yun after 50 years. Eh. So hindi bibilin mo yan, sa lahi mo na kagad yan, hindi, ibabalik mo after 50 years. No? Kaya ang presyo niya, after 50 years. Kung halimbawa, susunod, may bibili uli sa iyo, 10 years na lang, at mag-jubilee year uli, no? Yung babayaran mo lang ay good for 10 years. Parang lumalabas lang yan you are leasing the land. No? Kasi ibabalik mo eh. Bakit ganun yung kaisipan? Kasi kinikilala na itong lahat na ito ay para sa Panginoon. No? Ito yung lahat na ito ay para sa Panginoon. Isa yun, no? Isa yun sa mga pamantayan ng Jubilee year. Kaya lang, isa lang yun kasi ito yung ipinahayag sa unang pagbasa sa aklat ng Levitico. No? So, bahagi ho. No? Pagkilala na itong lupa na ito ay pahiram lang sa akin ng Diyos. No? Kaya nga, bahagi ho ng pagkilos at saan makita ho natin na lahat ng mga bagay na ito ay pahiram lahat sa atin ng Diyos. At lahat yan ay babalik. No? Sabi nga ko minsan ng mga matatanda, hindi mo dadalhin sa namin yan. No? Iiwanan mo yan yan. No? Bahagi yun. Kaya, anong pagkatapos yung after ng 50 years, yun yung panahon ng pasasalamat. No? Panahon ng pasasalamat. At binahagi rin dito sa after ng 50 years, yung during the Jubilee year, no, ay walang tawagin ito ay sasaka. No? Bahagi yun ng pagkapasalamat sa biyaya na pinagkakalaw ng ang kukunin na lang ng pagkain na yun, kung ano yung lamang ng tumubo. No? So kaya ako ngayon ay tinatawag natin 2025, Jubilee year natin na Jubilee o tawag na natin ay manlalakbay ng may pag-asa. Yun ang tema natin ngayon sa taon na ito. At maging bahagi rin ng ating patuloy na pagninilay sa mga panahon na ito. Yan din yung magiging tema natin sa ating pong pagdiriwang ng katistahan para sa darating na buwan ng September, September 8. So bahagi yun ng pagkilos natin. At yun din yung magiging tema natin sa loob ng siyam na buwan, siyam na araw ng ating tinatawag ko nating pagninilay sa Labinaryo. And sabi nga po natin, ngayong panahon na ito ng sabay-sabay na paglalakbay. Kaya ngayon pa man din, ina-announce ko na lahat po sana ng mga organisasyong pangsimbahan, hindi lang sana lahat ng organisasyong pangsimbahan, lahat ng organisasyong pangsimbahan at yung mga mananampalataya ay nawa po ay makasama. Kasi medyo pagninilay-nilayan natin ng maayos yung tema ng pagkilos. Kaysa sa magkaroon pa tayo ng extra na panahon ng seminar sa lahat ng mga organisasyong pangsimbahan. Kahit po doon sa siyam na araw ng ating paghahanda. Kaya tatawagan ko pong lahat ng organisasyong pangsimbahan na kayo ay umaten para sa sama-sama nating paglalakbay at makita natin yung dakilang biyaya na ito na ipinahahayag ng buong may kapal sa panahon ng Jubileo. Ano ba ibig sabihin ng Jubileo? Hindi Jollibee. Bagamat marating sa salitang Jollibee, ang Jubilee. Halos magkatunog. Pero ano ang ibig sabihin ng Jollibee? Sabi nga natin ni yung saya. Yung saya. Yung saya ng ng
tinatawag nating pagliligtas ng Diyos at makita natin yung pagpapasalamat sa mga biyayang patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. No? Para sa mga Hudyo, yung kanilang Jubilee, hindi lamang yung magkaroon sila ng sariling bayan, sariling lupa. Yung magkaroon sila ng sariling pamunuan at sariling pagkilos bilang isang bayan. Pero hindi sila lahat yung alin, yung pagkilala na alin, yung patuloy na paggabay sa kanila ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga panahon na kung saan ay sila ay binuo, binubog ng buong may kapal. Tayo, ngayong panahon na ito, lalong-lalo na bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, nawa makita rin natin yung pagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos, lalong-lalo na saan? Sa pagliligtas na dulot ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa dulot na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. At sigurado, kasama dyan yung pagkilos ng mahal na Birheng Maria. Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin na lalo natin makilala yung pagliligtas ng Diyos sa tulong ng mahal na Birheng Maria. Sapagkat sa ating Ebanghelyo, nakita ko natin na na hindi nila nakilala si Jesus. Katulad din ng Ebanghelyo natin kahapon. Yung naalala ni Herodes, sino itong si Jesus? Ang naalala niya yung yung kanyang pinapatay. Kaya yung ating Ebanghelyo ay nagsasaad ng ng istorya kung paano si Juan Bautista ay namatay. Pero siya ay pumasok lamang sa istorya. Bakit? Ang akala niya, itong si Jesus ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Hindi niya rin nakilala, Hindi niya nakilala kung sino si Jesus. Bakit? Minumulto siya, Minumulto siya ng kanyang nakalipas. Hindi pa siya makawala sa tanikala ng nakalipas. Tayo rin, bahagi rin baka hindi natin nakikita yung kagandang loob ng Diyos. Bakit? Baka tayo ay minumulto rin ng mga nakalipas nating karanasan. Bahagi yun, nakaka-apekto. May mga karanasan tayo na na kakapusin tayo. Hindi tayo makakilos. Maaring gawa ng takot. Ang takot na ako dyan. Bakit? Munti ka na akong malunod So, kaya takot na siyang kasi meron siya karanasan na munti ka na siyang malunod. Sabi nga natin, yung ating mga karanasan ay hinuhubog din tayo. Pero naisang po may kapal, yung panyaya ng pagkilala ng pagliligtas ng Diyos na yung ating karanasan, dapat tulad ng ipinahayag natin noong nakaraang kahapon, ay magbubukas sa atin ng mga oportunidad, hindi magsasarado sa atin sa mga pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya kinakailangan, at sabi nga natin, ay maging aware tayo. Yung term kalimitan na kuminsan ginagamit ngayon ni Erin, iproseso natin. Pero bilang mga higit na mga mananampalataya, anong kinakailangan? Ipagdasal natin. Idudog natin sa harapan ng Diyos. Kasi yung tunay na pagkakilala kay Jesus, makikita natin, itong mga bagay na ito ay magpapalaya sa atin, magbibigay sa atin ng kaligtasan, hindi para gumapos sa atin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya nga nagdiriwang tayo ng Jubileo, Fiesta. Fiesta. Bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay pinamamanig ng buong may kapal.
Sabi ko nga ho natin, ano, yung mga regular na piyesta, yung binanggit natin kahapon, no? Sa aklat din ng Levitico, ay alin, 8 araw, no? Itong Jubilee, isang buong taon, no? Na pagdiriwang, no? Bahagi yun na medyo mabigat every 50 years, no? Yung ganong klase ng pagdiriwang, no? Pagkakataon na kung saan ay bahagi ng pamantayan, no? Na ipinahayag sa aklat ng Levitico. Kaya rin po, no, ngayong taon na ito ay sana po ay maging bahagi ng ating pagkilos. Ngayon ay halos 1 oras tayo naglakad, no? Sana makita natin na itong paglalakad natin, ay tawagin nga po natin ay hindi natin maramdaman yung hirap lamang, ngunit yung kadakilaan ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Makita natin yung kagandaan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya natin ginagawa ito sapagkat gawain ito ng pagliligtas ng Diyos. At sa pamagitan, sabi nga natin, kapag naubog tayo sa biyaya ng paglilibusyon natin sa mahal na Birhen ng Dilaog, no? Ay tunay na magdulot ito ng ng kagalakan, no? Kagalakan natin dahil ito'y pagpapahayag ng maliwanag na na pagliligtas ng Diyos sa ating buhay, no? Ito ay tunay na nagbibigay sa atin ng ganap na kagalakan bilang na kumikilos sa atin ang pagliligtas ng Diyos.